Mga kabro, ito na yung maximum natin. 100 degree Fahrenheit yung makikita natin sa parameters. Pero stop na natin. Hindi pa rin lumabas yung coolant indicator. Kaya niyong i-prevent yung init or yung friction sa loob ng makina sa pamamagitan niyan. Pero nyo, almost 1 minuto bago tumaas ang temperatura. So ito na mga kabro. So didrain na natin. Wala tayong coolant. Any kind of coolant na nasa loob. I-drain natin siya ngayon. Ito yung ginagawa natin project para mapatunayan natin mga kabro. Ano nga ba ang purpose ng ginagawa natin doon sa mga additives mga kabro? Okay? Ang purpose natin mga kabro, para palabasin yung coolant indicator or para mag-overheat siya na walang any kind of coolant sa loob. Wala pa tong additives or wala pa yung engine armor mga kabro. Plain lang to na langis. Yung gamit natin dito is ADNOC. Let's go! So, walang coolant. Ubusin muna natin yung coolant nyan. Ayan mga kabro, wala nang coolant to mga kabro. Yan, naka-drain na siya. So, tignan natin. At nag-overheat to. Ayun mga kabro, ang ginagawa natin, dinidrain pa natin yung reserve coolant sa mismong nasa loob ng block, kaya siya umuusok. Let's go. Ano? Yan mga kabro, inuubos natin yung mga reserve coolant dun sa pinaka coolant system niya hanggang block mga kabro. Kaya siya umuusok. So, throttle lang natin, torturein lang natin para ma-achieve natin yung tamang init, mga kabro, na wala ng coolant na umiikot sa buong block. Overheat na siya! Overheat na, overheat! Ayan, sobrang init na na. So, basta yung coolant indicator. So, na-maximum na mga kabro. Na-maximum na natin mga kabro yung init ng makina without coolant system. So, ibig sabihin, ganun na siya kainit. Ayan o. Okay. So mga bro, explain ko lang. Napaka-importante ng coolant radiator system, lalo na yung tinatawag na water system natin sa loob ng makina. Ngayon, ibig sabihin mga kabro, sa mga scooter na coolant system, pagka na-dedrain na ganito mga kabro, ang ibig sabihin mga kabro, hindi na kinakaya ng system, wala nang umiikot na water coolant sa buong block natin, sa buong block system. Ayan. Mainit na siya mga kabro. Lalagyan natin ngayon ng engine armor para maproteksyonan yung ating makina. So yan mga kabro. Let's go. So ito na mga kabro, lalagyan na natin ng engine armor. Yan. Para tayo nasa live lang. So lalagyan na tayo. Which is 30 ml lang. Pero mas maganda kung 2 ml yung ilagay nyo. Much better. Pero tayo, titingnan natin. Kasi ito, pagkalagay natin mga kabro, mainit na yung makina agad eh. So dapat uminit siya agad. Titingnan natin kung ano nga bang result pagkalagay natin ito. Engine armor. Nalagay na tayo mga kabro, yan. 1:1 to sa 800 ml, 30 ml. Tingnan natin. So titingnan natin kung gaano katagal siya uminit. Kasi mainit na yun eh. Lalo na sa mga naka-pipe, napaka-importante nito mga kabro kasi ang pipe kasi, tandaan natin pag nagpalit tayo ng aftermarket pipe, mas mataas ang circulation ng hangin compare sa gas pag hindi nakatono. Ulitin ko, ibig sabihin yung percentage ng hangin mas marami compare sa stock. Kaya nangyayari bro, dun napapasok yung AFR tuning para at least ma-compensate natin, madagdagan natin ng gas doon sa hangin na sobra at madagdagan natin ng gas. Okay. Natin kung gaano siya kabilis uminit. So wala na siyang usok, wala siyang kulat mga kabro, naka-drain. So tingnan natin after nito, tingnan natin kung gaano katagal. So, wala siyang kulat mga kabro. Sinapasin natin kanina mga kabro, almost 4 to 5 minutes siya. Full throttle yon, mainit yung area na to. So para at least ma-check lang natin kung gaano katagal
na ba tinatagal, at least yung engine armor sa langis. Na walang kulat ka mga kabro ha. Walang kulat. Lamig talaga siya. Yan. Engine armor. Yan. So, nakakatatlong minuto na tayo. Okay lang. Tumatakbo tayo ng 57 km/h. Ang minuto na. Natin. So, 74. Ibig sabihin mga kabro, wala na tayong usok na nakikita sa pinaka-radiator. So ibig sabihin, tuyo na yung buong coolant, water sa buong system. Minutes na mga kabro, nasa 80 pa rin. Mga kabro, ginagawa natin, kinakatkat lang natin yung video para at least ma-maximize lang natin yung oras na panonood. Bro, ginagawa ko mga kabro, the more na umiinit, the more pa natin i-throttle para mas mabilis uminit. So kung mapapansin nyo, almost 4 minutes and 43 seconds na. Yan, throttle pa natin. Yan, umiinit na siya. Bro, pansinin nyo ba yung data parameter ng temperature dito sa diagnostic tool? Naka full throttle, nagto-throttle ako 94 degree Fahrenheit, hindi tumataas agad-agad yung temperatura. Yan. So 5 minutes mga kabro, hindi pa rin siya nag-overheat. So mga kabro, 5 minutes na, wala pang overheat. Naka-throttle tayo ng 50-60 km/h. Dito sa surrounding natin ng dyno, walang hangin dito mga kabro. So sobrang init. So what more mga kabro, kung nasa labas tayo na walang coolant, just in case na na-drain yung coolant natin, hindi siya mag-overheat because of the additives. Additive siya bro, anti-friction siya. Kaya niyang i-cooling yung sarili niyang engine dahil doon sa cooling system niya sa engine dahil sa friction. Tingnan pa natin. So 99, throttle din natin, hindi pa lumalabas eh oh. Palabasin natin yung ano. So napapansin nyo ba mga kabro, wala nang kahit anong usok na nanggagaling sa loob ng radiator. So ibig sabihin mga kabro, wala nang porsyento na coolant na umiikot sa loob ng coolant system or ng block natin. So ibig sabihin doon mga kabro, 0% as in wala na to yung tuyo na yung loob niyan mga kabro. Mabagal yung response ng engine bago mag-init dahil doon sa nilagay natin. Ayan. Pero nyo, almost 1 minuto bago tumaas ang temperatura. Ayan na. 100 na.
mga kabro, cut na natin. Kasi siyempre, so hindi ko na din susubukin din. Baka magkaroon pa ng problema yung ating motor. So ganun katagal. So 8 minutes mga kabro, na walang coolant yung motor natin. So mga kabro, ito na yung maximum natin. 100 degree Fahrenheit yung makikita natin sa parameters. Pero stop na natin. Hindi pa rin lumabas yung coolant indicator. So okay na yun, stop na yun. Ayun lang naman yung hinahanap natin, yung literal or normal na nangyayari sa mga motor natin. 120 kanina. So yun. Wala pa rin. So ako nakikip up. Okay. Ayun lang tayo mga kabro. Masulat yan ha. So, dito ko mga kabro, in-explain ko lang to mga kabro. Kung mapansin nyo, almost 7 minutes and 30 seconds tayo na ginagamit natin yung motor na hindi nag-overheat. Pero kung makikita natin sa diagnostic tool mga kabro, nag-range na siya ng 118 to 120 degree Fahrenheit na hindi pa nag-coolant indicator. So, ibig sabihin, kaya niyang i-prevent yung init or yung friction sa loob ng makina sa pamamagitan niyan. Ayos, di ba mga kabro? So, ayan o. So, ayan mga kabro, naka-drain. Ayan, naka-drain yan. So, yun lang mga kabro, para at least mapatunayan natin na okay ba gamitin to na walang coolant. Pero, syempre, paano kung nag-long ride ka? Paano kung may coolant ka? Paano kung may hangin pa? So, much better siya, syempre. Pinapakita lang natin itong dyno area natin na walang hangin, mainit ang temperatura. Ayan o. Nasa 38 degree Fahrenheit yung temperatura ng dyno room ko. Mainit pa yung ina-absorb niya pero kinakaya ng makina. Ayos, di ba mga kabro? Ayan lang yan mga kabro. Engine armor. Yan. Ang engine oil enhancer mga kabro. Let's go. Yun lang mga kabro. So next may test pa tayo susunod. Let's go.